Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the book of James, chapter 1, Santiago po sa Tagalog. Verse 25, ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao, ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Receiving directions from God. Naintindihan na po natin sa ating pag-aaral yesterday, bakit maraming distraction sa ating buhay, At today, marami rin tayong matututunan, lalo na kung tayo po ay susunod naman sa Diyos. Tumatanggap dapat tayo ng instructions mula sa Diyos. Kaya mapapansin nyo po, napakahalaga po ng discipleship. Ang discipleship po is more than just mentoring. Hindi yung magpapaturo lang kayo sa mga nauna sa inyo, kundi dapat talaga lumago po tayo sa salita ng Diyos. Kasi yun lamang po ang tanging paraan para ma-overcome po natin yung mga distractions sa buhay. Tandaan po ninyong ating kaaway, hindi titigil yan. Nahadlangan tayo sa ating paglakad patungo po sa ating destiny. Pero alam niyo po, napakaganda po ng pangako ng Isaiah 54 verse 13. Ang sabi po diyan, all your sons will be taught by the Lord and great will be your children's peace. Kasi po, ang goal ng Lord sa buhay natin ay maayos po niya ito at magkaroon tayo ng kapayapaan. Sa ganun, magiging blessing po tayo sa buhay ng ibang tao. Yun din po ang sinasabi ng Panginoong Jesus sa Matthew 11 verse 29. Ang sabi po diyan, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Magiging madali po yung ating journey sa buhay na ito kung tayo po yung mag-aaral ng mga katuruan na itinuro po ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya lang paano mangyayari ang pastor? Gagamitin po niya yung salita ng Diyos para turuan tayo. Kasi naalala po ninyo, ang sabi po ng John chapter 14 verse 26, but the Counselor, the Holy Spirit whom the Father will send in my name, will teach you all things and remind you of everything I have said to you. Sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, tayo po ay tuturuan ng Holy Spirit. Kaya kailangan po talaga mag-aral tayo. We must receive directions from God through the Word of God. Kaya alam niyo po, sabi ng Panginoong Hesus sa John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. Madali po yung landasin natin sa buhay na ito kung susundan natin yung kanyang mga salita. At ang sabi sa John chapter 8 verse 12, ang sabi ng Panginoong Hesus, I am the light of the world. Ibig sabihin yan, siya yung pong magbibigay ng liwanag sa atin upang hindi tayo maligaw sa mundong ito. Kaya ang resulta po niyan, you will find rest for your souls. Pero doon sa mga tao na ayaw mag-aral, ayaw magpakalalim sa salita ng Diyos, ang sabi po ng Hosea chapter 4 verse 6, my people are destroyed from lack of knowledge. Ngayon, balikan po natin yung James chapter 1 verse 25 sa English Bible po. Ang sabi diyan, but the man who looks intently into the perfect law that gives freedom and continues to do this, not forgetting what he has heard but doing it, he will be blessed in what he does. So dito makikita nyo po napakahalaga po talaga na panghawakan natin ang salita ng Diyos. Unang-una po, be intentional in studying the Word of God. Hindi po pwede yung pagkalinggo lang tayo kakain ng salita ng Diyos. Dapat araw-araw. Kasi si Satanas, gagawin niya rin yan araw-araw. Aagawin niya yung salita ng Diyos na naitanim sa ating puso. Pangalawa po, commit it in your memory. Mag-memorize po tayo. Tandaan niyo po, ang Panginoong Hesus nung kinaharap niya si Satanas, salita ng Diyos po ang kanyang ginamit. Kaya po siya nagtagumpay. Kaya mahalaga po, may alam po tayong mga talata ng Biblia na memoryado po natin. Pangatlo po, act upon it. Kailangan ginagawa po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos.
para walang maisusumbat sa atin yung ating kaaway. At ang sabi ng Biblia, tayo daw po ay pagpapalain ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga paalalang ito. Ngayon naintindihan po namin yung kahalagahan ng discipleship, yung pag-aaral ng salita ng Diyos, learning from you, receiving instructions from you, Lord. Kasi magiging madali po yung aming journey kung kami po ay magpapakumbaba at matututo ng iyong salita. Patawarin mo kami doon sa mga panahon na kami nagpabaya. Simula ngayon, Panginoon, kami magiging intentional sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kami po ay magme-memorize ng mga verses at higit sa lahat ay gagawin namin kung anong sinasabi ng iyong salita. Yan po ang aming taimtim na panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.